Ito na mga katribya, lumalabas na po yung ating bulaklak pang September. Yan. Yung mga dulo na ito, mula po noong mulan ng malakas, ay mayroon ng kapalit uli. Ang pang September natin, ito yung presyo na kung saan ay pinakabagsak. Sabi nga nila, yun halos po ang pinakaputik na presyo. Pero yun namang pambuwan ng July, may presyo-presyo pa yan mga katribya. Yung ito na mga katribya, lumalabas na po yung ating bulaklak pang September. Yan. Yung mga dulo na ito, mula po noong mulan ng malakas, ay mayroon ng kapalit uli. Ang pang September natin, ito yung presyo na kung saan ay pinakabagsak. Sabi nga nila, yun halos po ang pinakaputik na presyo. Pero yun namang pambuwan ng July, may presyo-presyo pa yan mga katribya. Yung mga gaholin. Okay, galit na galit po yung mga pang September natin, no? Iba gusto pong ilaglag po yung mga bulaklak na ito. Dahil alam kasi nila na wala pong gaano presyo. Hindi naman po pwedeng malaglag dahil kahit panong laglag po ng ating mga katribya, yan po ay kumakapit palalo. Kaya naman ang gagawin na lang natin, hayaan natin siyang tumuloy. Total naman wala naman na tayong maraming ginastos. Dahil yan naman po ay bunga po ng ating panag-ulan. Wala po siyang magiging problema. Yung pong ating damo mga katribya, galit na naman siyang muli. Dahil nung makatikim po siya ng ulan, ayan no, nakarecover uli yung ating in-spray. Ang damo mga katribya, kapag po in-spray natin at mula doon sa tag-init, tapos maulan po siya ng malakas, lumalakas uli po ang kanyang immune. Kaya naman po siya nakaka-recover uli, nabubuhay. Ayan. Kaya mangyayari uli niyan, back to spray tayong muli ng ating kalamansi pang herbicide naman. Pero dyan na tayo magpo-focus mga katribya. Kakamenos na po tayo ng ating gastusin dito sa ating kalamansi dahil puro herbicide na lang po ang ating gagamitin. Yun naman pong ating kalamansi, palakihin naman. Yung iba naman po ay atin naman po siyang mapipitas. Dami naman po ng ating pang September. Yun naman pong ating pang Agosto. Yan. Yung mga buko na yan, lumilintog na rin siya. Malaki na. Gamais. Wala na tayong masyadong ginastos sa doon. Ka-farmers. Kadami po niyan, yung mga maliliit na mga buko. Ayan. Yung ating magic fruit, hindi nawawalan nito lagi ng bunga. Madami rin. Ito ang kadalasan na kinukuha ng mga bata at matanda. Ay kinukuha yung ating magic fruit. Tapos sama na pati kalamansi. Itong ating pitasin.
Hindi natin pa tututukan. Nakakatribya. Yung sangang tuyo. Tapos tayo nakitang baging. Yun ang ating aalisin. Ayan, nakatigas ang baging na ito. Kapit. Dami pong bulaklak. Galit na galit. Ang bulaklak natin. Recover ang ating mga damo. Another herbicide tayong muli. Malakas pong palaganap. Malaki na rin yung ating gahole, no? Ang ating pang July. Pero ito, pagka madadalas po ang pag-ulan, katapusan lang ng June, pwede na po siyang mapitas. Pero kung palalaki naman po natin siya ng husto, katribya, abuti naman siya ng July, malilintog na siya halos. Yan ang kalamansi. Basta't importante, meron tayong pagkukuhanan ng bunga. Mahirap kung wala pong kabunga-bunga kalamansi natin, hindi po masusulit ang ating alaga. Nakatiba noong saging kaya talagang pag maraming kawatan hindi ka makauna sa saging na ito. Pag mura sa iyo, pagka titibain mo na, hindi mo na makita. Kaya magulang, mas mauna pa ang mga kawatan. Kaya tuwa pa yung mga walang saging nakakapaglabas ng saging. Bahala sila sa buhay nila. Ayan anong kapal po ng bulaklak na yan ng pang-Agosto. Kaya mapupuno ng bunga itong ating kalamansi Ito kasi ang panahon nila. Yeah. Ang kalamansi it continues. Dahil na rin ang ating pansunod. Atin namang mga kawatan hindi talaga lumulubay, nandiyan pa rin. Maliliit ang kalamansi sa iyo, pagka pinalalaki mo na, hindi mo na siya makita. Harvestin na ang mga damo kong kawatan. Baging natin, alis lang tayo.
pinakapuno. Ayan, laki niya. Kaya kadalasan, mahirap po magpo-post ngayon ng mga bunga. Dahil mas sumusubaybay pa sa ating mga katiba po yung kawatan. Pagka nakita nilang marami bunga ang iyong kalamansi, talagang sasalakayin ng mga walang puso. Kaya sabi nga noong isa nating ka-farmers, kaya magpapakita ka ng makapalang bunga ng iyong kalamansi, asahan mo, diyan na nga po mawawala po ang bunga. Totoo nga naman. Nung mga nakaraan kasing mga nagpo-post tayo na marami pong bunga ng kalamansi, kakaroon sila ng idea para sila ay magnakaw. Kaya mula noon ay talagang natuto na tayo, mga katribya. Dahil kakaiba po ang mga kawatan ngayon. Mga walang awa, kaya nga. Lalo na rito sa aming lugar, ay talagang marami ang kawatan. Palibhasa kasi hindi po nasasampulan, kaya malalakas ang loob ng mga kawatan. Hindi na nahuhuli, kaya lang hanggang doon na lang siya. Sikat lang siya sa buong baryo, pero tuloy pa rin ang kanyang transaksyon. Nakakatawa. Ano, dami pong mga buko maliliit, tsaka mga bulaklak. Halos tuloy naman na yung bunga niya. Kahit hindi mo sprayin, basta't naulan, solve. Wala siyang kalaglag-laglag, kapit na kapit. Ika nga. Yan. Ay, meron tayong palakihin. Di lang po mga katribya nagparehas po ang bunga ng atin. Meron pulo na marami, may pulo naman siya na kaunti ang kanya naging bulaklak tsaka ng bunga. Nakadepende po ito mga katribya po doon sa kanyang ibinulaklak nung nakaraan. Pero noong una tayo nagpabulaklak ay grabe ang puti niyan. Pero ilan din po halos ibang mga natira ang ating kalamansi. Yung susunod naman ito, marami-rami yung ating pang July. Yan, marami-rami po yung ating mapipitas. Yun naman po mga katribya ang ating magiging pinaka-neto ng ating pag-aalaga. Sa umpisa, pipitasin po ngayon ay bawi lang po natin siya sa ating pong pinuhunan. After po nun, yun naman pangalawang bunga na pang July, yun naman po ang ating magiging kita na. August, September, lahat na yon. Kasi ang August saka September, wala na rin naman tayo diyang ginastos na rin. Hindi na rin tayo nag-spray dyan, hindi na rin na tayo nagpatubig. Yan ay bunga na ng panahon, kaya neto na rin po natin yon. Yan ang kalamansi. Pero yung time na ating in-spray, yung inalagaan, ngayon ang ating harvest. Kaya kung di pa siya nasira ng mga insekto, lalo mas magiging maganda ang ating kikitain. Kaya nakaporma ang mga insekto itong nakaraang alagaan. Kasi nabago po ang panahon. Isipin ninyo
Marso, tsaka Pebrero, nag-uulan. Tapos sumunod, nag-aaraw na naman uli. Ayan, umuulan naman tayo. Ulan uli, mga katribya. Kaya bukod na, malalaki ng ating pitasin. Ayan, doble na siya. Kaya ito po ngayon ang ating ipapipitas. Kakuha na tayo ng ilang bag na para sa panggastos natin. Yan, yung mga bulaklak, kadami. Palalaki naman po ng mga bulaklak, mga katribya. Tapos yung mga buko naman natin, kasing lalaki na po ng mais. Kaya muna na nga. Sige mga katribya, at kita-kita na po tayo po bukas para susunod po natin vlog. Monitor lang po natin itong ating pong kalamansi at yung ating maraming bulaklak na talagang mamumuti na naman. Ito ang ating pang September na bulaklak. Yan na ang pinakadagsa na pinakakritikal ng presyo, ang ating pang September. Kaya kahit maraming bunga ang kalamansi natin, di natin iiwasan, mamumulaklak at mamumulaklak pa rin yan. Dahil gustong-gusto ng kalamansi na sila po ay nakatikim ng malakas na ulan at busog. Kaya nga, kahit sa kabila na siya po ay natutubigan pa. Okay, God bless po sa inyo lahat mga katribya. Bye-bye.